dahil sa sobrang takot ko, sa aking biyanan tumawag ako ng pulis dahil sa ang asawa ko ay nagtatrabaho sa malayo, ilang ng biyanan kong babae, at ako naman, kakapanganak pa lamang. Napilitan magpahinga matapos manganak sa bahay ng biyanan kong lalaki. Pero sa tuwing umaakyat siya dala ang isang tray ng pagkain papunta sa kwarto ko, nakakaramdam ako ng panginginig at iisa lang ang naiisip ko. Tumakas sa bahay na yon bago pa maging huli ang lahat. Nanganak ako sa aking unang anak sa isang araw ng malakas na ulan noong Setyembre sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. Noong araw na iyon, siksikan ng ospital. Puno ng tao ang mga pasilyo. Ang iyak ng mga bagong silang nasanggol ay naghahalo sa nagmamadaling boses ng mga nurse. Ang matapang na amoy ng disinfectant ay nakakahilo. Nang ilagay ng doktor ang aking sanggol, mapula at napakababasagin, sa aking dibdib, bahagya ko lamang nasilayan ang kanyang nakapikit na mga mata at ang kanyang maliit na kamay na mahigpit na humahawak sa daliri ko. Umiyak ako. Mga luha yun ng kaligayahan. Pero ang kaligayahang iyon, hindi buo. Ang asawa ko, si Carlos, ay nagtatrabaho sa Davao City. Nasa construction siya at madalas malayo. Umuwi lamang isang beses sa isang buwan. Nang magsimula ang aking panganganak, nakatawag lang siya sa akin. Ang boses niya pa sa telepono. Magtiis ka, bumibili na ako ng tiket pa uwi. Pero nang dumating siya, 2 araw na ang aming anak. 3 araw lang siyang nanatili sa bahay. 3 araw na napakaikli. Matagal niyang karga ang aming anak bago siya umalis. Sa kanyang mga mata, may pagmamalaki at may kasamang guilt. Hinalikan niya ang noo ko at bumulong. Magtiis ka muna. Magtatrabaho pa ako ng ilang taon. Pagkatapos magsasama na tayo sa lungsod. Tumango ako. Alam kong ginagawa niya iyon para sa pamilya. Dati 3 tao ang nakatira roon. Ang biyenan kong lalaki, ang biyenan kong babae at si Carlos. Pero 2 taon na ang nakalipas. Namatay ang biyenan kong babae dahil sa biglaang stroke. Mula noon, ang biyenan kong lalaki, si Mang Ernesto, ay mag-isa nang nakatira. Nang manganak ako, sinabi ng mga kamag-anak ng asawa ko, doon ka muna sa bahay ng biyenan mo para sa paghilom, para may mag-aalaga sa'yo. At iyon din ang naisip ko. Sa katunayan, si Mang Ernesto ay isang tahimik at reserved na tao sa 3 taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko siya kailanman narinig na magtaas ng boses. Mukha pa nga siyang medyo mahiyain. Noong araw na dumating ako kasama ang aking sanggol, nasa may pintuan siya, nag-aalangan, at hindi alam kung paano bubuhatin ang bata. Tiningnan niya ang sanggol at ngumiti, isang ngiting napakaamo na nagbibigay ng kapanatagan. Kamukha niya si Carlos noong bata pa, mahina niyang sabi. Ang mga unang araw ng aking pagpapahinga ay tahimik, halos hindi ako lumalabas ng kwarto. Isang maliit na silid yon sa ikalawang palapag, may bintanang tanaw ang maaraw na bakuran. Napakaliit pa ng sanggol. Madalas matulog, pero madalas ding umiyak. Umiikot ang buong araw ko sa pagpapasuso, pagpapalit ng lampin, at pagpapatulog sa kanya. Hindi masyadong umaakyat si Mang Ernesto. Umaakyat lamang siya tuwing oras ng pagkain, 3 beses sa isang araw, umaga, tanghali at gabi. Umakyat siya dala ang tray ng pagkain, marahang kumakatok sa pinto. Maria, kumain ka habang mainit pa. Palaging may sabaw, kanin at malalambot na ulam, mga pagkaing sinasabing mabuti para sa bagong panganak sa Pilipinas. Inilalagay niya ang tray sa maliit na mesa sa tabi ng kama at agad siyang umaalis. Hindi siya nagtatagal, hindi siya nagsasalita. Sa simula, naantig ako. Isang lalaking halos 60 taong gulang na hindi sanay magluto. Ngayon ay araw-araw akong pinagluluto. Isang beses sumigaw ako mula sa taas. Kumain na po kayo, Tay? Sumagot siya mula sa ibaba. Oo, kumain na ako. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula akong makaramdam na may hindi tama. Hindi dahil sa pagkain, kundi isang kakaibang pakiramdam. Sa tuwing umaakyat siya dala ang tray, nakakaramdam ako ng panginginig. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero nararamdaman ko yon. At ang pakiramdam na yon, hindi nawawala. Sa halip lalo itong lumalala. Tuwing naririnig ko ang kanyang mga hakbang paakyat sa hagdan, kusang naninigas ang katawan ko. Para bang may isang likas na instinct sa loob ko na nagsasabing mag-ingat. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Malakas ang ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Natutulog ang anak ko sa mga bisig ko, payapang humihinga. At pagkatapos, narinig ko ang mga hakbang. Mabagal, mabigat, paakyat sa hagdan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. 1, 2, 3. Huminto ang mga hakbang sa harap ng pinto ko. Katahimikan, napakalalim na katahimikan na naririnig ko ang sarili kong paghinga. Hinintay ko ang katok, pero walang dumating. Sa halip, gumalaw ang doorknob. Dahan-dahan, parang may gustong magbukas. Nang hindi gumagawa ng ingay, nanlamig ang dugo ko. Mahigpit kong niyakap ang anak ko habang nanginginig ang mga kamay ko.
ko. Sino yan? Nagawa kong sabihin nanginginig ang boses. Biglang tumigil ang paggalaw. Isang segundo ang lumipas. Narinig ko ang boses niya. Ako ito, dala ko ang hapunan. Pero may kakaiba sa tono niya. Hindi iyon ang dati niyang kalmadong boses. May kaba. O may mas malala pa. Iwan niyo na lang sa labas, sabi ko. Pilit pinatatatag ang boses. Sandaling katahimikan. Pagkatapos mga yabag palayo. Hindi ko binuksan ang pinto. Hindi nung gabing iyon. Hindi rin sa sumunod. Simula noon sinisiguro ko ang pinto gamit ang lahat ng mahahanap ko. Isang silya, maleta, kahit maliit na aparador. Kaunti lang ang tulog ko. Laging alerto. Laging may kaba sa dibdib. Sinubukan kong tawagan si Carlos, pero mahina ang signal. At kapag nakakausap ko siya, ayokong mag-alala siya. Ayos lang ako, sinasabi ko. Nagsisinungaling ako. Pagkalipas ng 3 araw, nagbago ang lahat. Noong hapon na yon, habang natutulog ang anak ko, may narinig akong kakaiba sa ibaba. Hindi iyon mga hakbang, mga boses yon, mga bulong. Napatigil ako. Wala namang ibang tao sa bahay. Dapat, dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Bahagya ko itong binuksan. At nakinig. Hindi pa boses yun ni Mang Ernesto. Pero iba ang tunog. Matigas. Tense. Parang may kausap siya. Naghihinala na ang babae. Sabi ng isa pang boses. Isang lalaking boses. Hindi ko kilala. Nanginig ako mula ulo hanggang paa. Sinabi ko nang huwag kang pumunta rito. Bulong ni Mang Ernesto. May sanggol sa bahay. Mas lalo nga. Sagot ng isa. Ito ang perpektong oras. Walang maghihinala sa ganitong bahay. Nablangko ang isip ko. Hindi ko maintindihan. Pero ang takot, totoo. Bigla, may narinig akong kalabog. At mga yabag. Paakyat. Mabilis. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong isinara ang pinto, itinulak ang silya, ang maleta, at niyakap ang anak ko. Huminto ang mga yabag sa harap ng pinto. Hindi nila sinubukang buksan. Tanging boses ni Mang Ernesto ang narinig ko. Maria, buksan mo. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako sumagot. Pakiusap, magtiwala ka sa akin, ulit niya. Katahimikan, mabilis ang paghinga ko. Kung hindi mo bubuksan, mas lalala ito, dagdag niya. Nanlamig ako sa sinabi niyang yon, pero hindi iyon tunog banta. Parang babala. At pagkatapos, may isa pang yabag, mas mabigat. Mas malapit, may iba pang tao. Kumilos ang katawan ko bago pa makapag-isip ang utak ko. Kinuha ko ang telepono, tumawag sa emergency. May tao sa bahay namin, pakiusap. Hindi ko natapos. Dahil sa sandaling iyon, may malakas na tumama sa pinto. 1, 2, 3. Gumalaw ang silya. Niyanig ang maleta. Umiyak ang anak ko. Ako rin. Maria! Sigaw ni Mang Ernesto. Lumayo ka sa pinto. At pagkatapos, isang malakas na tunog. Parang may bumagsak. Katahimikan. Ganap. Hindi ko alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. Hanggang sa marinig ko ang mga sirena. Palapit. Palakas ng palakas. Pagkatapos, mga katok sa pangunahing pinto. Mga boses. Police! Buksan ang pinto. Tumakbo ako sa bintana. Nakita ko ang pulang at asul na ilaw na nagliliwanag sa bakuran. At sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Ilang minuto pa may kumatok sa pinto ko. Ma'am, maaari na po kayong lumabas. Ligtas na kayo. Dahan-dahan kong binuksan. Nanginginig ang mga binti ko. At ang unang nakita ko, si Mang Ernesto. Nakaupo sa sahig ng pasilyo. May dugo ang mukha, pero buhay. Humihinga? Ayos lang po ba kayo? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Endrenzoning kapaganon. May nakita akong iba sa kanyang mga mata. Hindi hiya, hindi katahimikan, kundi ginhawa. Patawad, sabi niya, pinoprotektahan lang kita. Kalaunan, nalaman ko ang lahat. Ang lalaking iyon, isang tao mula sa nakaraan ni Mang Ernesto. Isang dating kakilala na sangkot sa iligal na gawain. Bumalik siya at gusto niyang gamitin ang bahay bilang taguan. Tinanggihan siya ni Mang Ernesto. Pero alam niyang hindi ito susuko. Kaya umakit siya gabi-gabi. Kaya siya nag-aalangan sa pinto. Kaya siya nagbabantay. Hindi sa akin, kundi sa panganib. Ayokong takutin ka, sabi niya makalipas ang ilang araw. Pero hindi ko rin kayo pwedeng iwan. Umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hiya, sa guilt, dahil nagduda ako sa kanya. Bumalik si Carlos agad nang malaman ang nangyari. Pagpasok niya sa bahay, agad niya kaming niyakap. Mahigpit, hindi na ako aalis, sabi niya. At sa pagkakataong iyon, wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Pero mas mainit, mas totoo. Hindi na tahimik umaakyat si Mang Ernesto. Ngayon, kumakatok na siya at nagsasabi, pwede ba akong pumasok? At palagi kong sagot, okay. Isang hapon, habang natutulog ang anak ko sa bisig ng kanyang lolo at sumisiklab ang araw sa bakuran, tahimik ko silang pinagmamasdan at may naunawaan ako. Minsan, ang takot ay hindi nanggagaling sa kung ano ang totoong nangyayari, kundi sa iniisip natin, sa imahinasyon, sa hindi natin alam. At kung minsan,
Sa likod ng takot na yon, may isang taong sinusubukan ka lang protektahan. Kahit hindi niya alam kung paano ipaliwanag. At noong gabing iyon, sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa bahay na iyon, nakatulog ako ng payapa. Walang harang sa pinto. Walang takot. Isang katiyakan lang. Hindi na ako nag-iisa. Hindi kailanman.